Meron ba? Sa ninyo sa John chapter 10. Hindi na natin babasahin yung mula talatang 1 hanggang 21. Dahil yan ang ating binasa ng nakaraan. At nais na lamang natin basahin yung ating key text o susing talata na bibigyang diin o pag-aaralan natin sa pagkakita. Handa na ba kayong makinig ng salita ng Diyos? Bata. So I hope tayong lahat, sama ating mga magulang, ay nakahanda ng makinig ng pangangaral ng salita ng Diyos. Okay? So John chapter 10, verse 11, yan ang ating ginawang susing talata. Yan ang ating bibigyang paliwanag. Okay? So sabay-sabay natin basahin. Okay ba yan? John 10, 11. John chapter 10, verse 11. Ito ang sabi, sabay-sabay natin bigkasin. Ready? Lahat ng may Bible, ready? Begin. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga patuloy. Kunin niyo. Kung kayo ay mayroong English na translation, ganito ang pagkakasabi. I am the good shepherd. The good shepherd given his life for the sheep. Okay? So ang ating paksa na pag-aaralan ngayon ay the shepherd gives life. The shepherd who gives life. Ang pastol na nagbibigay ay. Yan ang ating paksa. Nananood ninyo. Ngayon, nagsusulat ay sundin ang ating pag-aaral. Now, merong mga mananampalataya o Kristiyano. Kapag sinabi natin Kristiyano, sila yung mga merong relasyon sa Diyos. Meron silang tamang relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Alam niyo ba na merong mga mananampalataya na pakiramdam nila sa kanilang sarili, sila ay mahihina. Mahina, nang hihina, nang lalamig sila sa kanilang pananampalataya o sa kanilang pagkilala sa Panginoon. Merong iba na nagsasabi na kahit sa mga bata, actually, nararanasan nila to. Natatanong din nila ito. Siguro madalas dahil tayo ay punong-puno ng pressure sa buhay, ng kabigatan, mga problema, mga suliranin, mga pagturusan na hinaharap. Lalo sa atin ang mga magulang, maaring naitanong mo na ito. Maaring nasabi mo na ito sa Diyos. Ano yan, Pastor? Sabihin mo na kasi. Yung bang tanong na, meron pa bang pakialam ang Diyos sa akin? Ang Diyos ba meron pa ring malasakit sa akin? Yung bang ganong klaseng katanong? Alam niyo, sa mga panahong gaya nito, o sa sitwasyon natin ngayon, no? Ating pinag-aaralan yung salita dito ng Diyos, partikular, yung salita mismo ni Jesucristo. Kaya yung John chapter 10, para sa atin, ito ay napaka-halaga. John chapter 10, yung chapter na ito, sana'y makita natin yung mga salita dito ni Kristo na napakahalaga. Ang ating Panginoong Hesus, hindi siya malayo sa atin. Si Kristo, hindi siya walang pakialam sa iyo at sa akin.
Yan sana yung makita na. Sinasabi nga ng ating key text o yung susing talata na pinag-aaralan natin sa verse 10. Ano sabi niya ron? Ako ang mabuting pastor. So kung pag-uwi ninyo, ma-memorize ninyo yung verse na yan. Madali lang i-memorize kasi napakaikli. Pero napakahalaga ng mga salitang yan. Ang sabi ni Christ, I am the good shepherd. Alam mo, pagka pinag-aralan mong mabuti yan, hinimay-himay mo, makikita mo na ang isang pastol, kilala niya ang kanyang mga tupa. Nakita natin yon, napag-aralan, nabasa natin nung mga nakaraan, na ang isang pastol, kilala niya yung kanyang tupa. Na kanyang pinangangalagaan ang kanyang mga tupa, na kanyang ginagabayan ang kanyang mga tupa, na kanyang pinoproteksyonan ang kanyang mga tupa, na kanyang pinapakain ang kanyang mga tupa, ipinoprovide ng pastol ang lahat ng pangangailangan ng kanyang tupa. Ang pastol ang siya ring nananatili, nangangalaga sa kanyang mga tupa. Hindi siya tulad ng hired worker. Hindi siya tulad noong upahang lingkod o upahang pastol. No, na sinabi ng talata 12, ang sabi doon, ang upahan at hindi pastol at hindi may-ari ng mga tupa, nang makitang dumarating ang asong gubat ay pinababayaan ng mga tupa at tumatakas at inaagaw sila ng asong gubat at itinakalat. So yung upahang lingkod, sila ay naririyan lang dahil merong sakot. O dahil meron silang napapakinabangan. Meron silang kita sa kanilang ginagawa. Tapos, pag dumating ang panganib, let's say, yung mga iba't ibang klaseng panganib na maaaring kaharapin ng tupa, ang ginagawa ng hard worker or hireling o yung upahan ay tumatakas, lumalayo. Now, dito sa ating pinag-aaralan na chapter, sana nasusundan niyo. Dito sa John chapter 10, nagsasalita ang Panginoong Hesus dito sa mga tao na pamilyar sa mga pastol. Pamilyar sa nagpapastol ng tupa. At alam natin ng mga nakaraang pag-aaral na ang tupa, ano ang tupa? Sila yung mahihina, walang kakayahan. Hindi nila kayang proteksyonan yung kanilang mga sarili. Sila yung makinang tayo. Hindi nila kayang mabuhay ng mag-isa. Kaya kailangan nila ng gagabay sa kanila. Kaya kailangan nila ng poprotekta sa kanila sa araw-araw. Yan ang tupa. At sinasabi rin dito ni Jesus, ating Panginoong Jesus, dito sa ating text na pinag-aaralan, dito'y kinokompronta rin niya yung mga huwad ng mga mangangaral. Pag sinabing huwad sa ibang salin ay mga false, mga hindi talaga mga guro o mga tagapagturo ng salita ng Diyos. Particularly, ang kanyang pinatutungkulan ay yung mga pariseyo, no, na mga nagpipretend, no, na tingin nila sa kanilang sarili, sila ay mga pastol. Ngunit sila yung mga pastol na hindi naman talaga totoong nangangalaga o nagbabantay, namumuna sa kanyang mga tupa, sa mga tao ng Diyos. Yung mga
nag-aakalang pastol, akala nila ibigay sila ng kanilang buhay. Ngunit, ang talagang kanilang naibibigay sa tupa ay kapitatan pa. Sila yung mga pastol na hindi naman kailangang dagdagan ng batas ang salita ng Diyos ng kung ano-ano. Kumbaga yun ang nakakapagpabigat sa kaniyang mga tupa. May mga tao na pakiramdam nila sa kanilang paglingkod sa Diyos parang nakaka-stress. Yung komplikadong bagay ay yung dapat simple lang ay nagiging komplikado. Na imbis na madali ang makapag-serve sa Diyos, nagiging mahirap dahil nga sa ganoong klase ng pamumuno. Alas, nakapokus lamang ang mga nag-aakalang pastol na ito sa kontrol. O gusto lamang nilang kontrolin ang tupa ng Diyos. Hindi talaga yun nagmumula sa pagmamalasakit, sa pangangalaga sa kanyang mga tupa. So malaki ang kaibahan ng mga nagpe-pretend na pastol na ito sa ating Panginoong Jesucristo. Hindi siya gaya ng mga ito. Dahil ang ating Panginoong Jesus, ano sabi ng talata? I am the good shepherd. Ako ang mabuting pastol. At anong ginagawa ng mabuting pastol? Ibinibigay niya yung kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. At yung pagbibigay niya ng kanyang buhay para sa mga tupa, yun ay sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga at sa pamamagitan ng kanyang kamatayan tungkol sa krus ng Kalbaryo. Kaya ngayon sa ating pag-aaral, meron tayong dalawang punto lang. Okay, ano yung topic natin? The shepherd who gives life. Ang first point natin, life through his care. Buhay sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga. Okay? So, nakuha ninyo? Sundan? Life through his care. Now, John chapter 10, verse 3 hanggang verse 4. Ganito ang sabi. John chapter 10, verse 3 hanggang 4. Pinagbubuksan siya ng bantay sa pinto at pinapakinggan ng mga tupa ang kanyang tinig. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa pangalan at sila'y inihahatid papalabas. Kapag inilabas na niya ang lahat ng kanya, ay nangunguna siya sa kanila at sumusunod sa kanya ang mga tupa sapagkat kilala nila ang kanyang tinig. Sinasabi rito ni Jesus, ng ating Panginoon, ang pastol ang tumatawag sa kanyang tupa. Tinatawag niya yung kanyang tupa saan? Sa pangalan. Okay? Sa pangalan at kanyang ilihahatid palabas yung kanyang mga tupa. Ibig sabihin nun, ipinapakita ng ating mabuting pastol na talagang pinangangalagaan, pinagmamalasakitan niya yung kanyang mga tupa, personal, individual. Kaya kung ikaw ay tupa ng Diyos, isa sa kanyang mga tupa, ganyan kanya minamahal. Ganyan niya tayo pinagmamalasakitan. Ang pastol, ang siyang gumagabay sa kanyang mga tupa, sa papaanong paraan. Listen, yun ang tanong. Sa papaanong paraan, ginagabayan niya tayo. Ikaw, natupa ng Diyos. Yun ay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang salita ng Diyos.
nagiging gabay natin na kanyang mga tupa. Ano sabi ng Psalm? Actually, sa Psalm 23, binanggit doon ang salitang, He leadeth me in the paths of righteousness for His name's sake. At ang pastor, siya rin yung nagpapakain sa atin ng ano? Ng mga maling doktrina ba? Ng mga kalokohan? Ng mga karunungan ng tao? Hindi. Ang pastol ang siya nagpapakain sa atin ng katotohanan. Later on, sa susunod ng mga pag-aaral natin, tatalakay natin yung isa pa na I am statement ni Jesus na I am the way, the truth. So, ang katotohanan, siya rin yun. At mapapag-aralan natin yun sa mga susunod. So, meaning, dito sa ating pinag-aaralan, siya yung nagpapakain sa kanyang mga tupa ng katotohanan. Sa Psalm 23 din, binanggit doon, He maketh me to lie down in green pastures. Ang tupa rin, paano niya tayo pangalagaan? Ang tupa ang siya rin laging nakatitig. Laging nakatingin sa atin. He watches over them. Ilang basta tinitignan, kundi tinitiyak pa niya na ligtas yung kanyang tupa. Ganon tayo pangalagaan ng Diyos. Nasabi rin sa Psalm 23, I will fear no evil, for thou art with me. Now, ang tupa, alam natin, mahina, hindi niya kayang depensahan ng kanyang sarili, wala siyang kakayahan, alam natin yan, at malaki ang posibilidad na ang tupang yan bumagsak sa kasalanan. You with me? Magkamali, magkasala ang tupa. At kapag bumabagsak sa kasalanan ang tupa niya, anong ginagawa ng Diyos? Nagbibigay siya ng paalala. Nagbibigay siya ng maaaring pagsubok, mabigat na pagsubok. Maaaring binibigyan niya tayo ng dinidisiplina niya tayo. Ganyan niya tayong mahalin at pangalagaan. Ngayon, ang ginagawa ng Diyos sa atin pala sa mga panahong iyon o sitwasyong iyon, ang dakila o mabuting pastol natin, inire-restore niya tayo sa Diyos. Ibinabalik, pinanunumbalik tayo ng ng mabuting pastol kapag tayo'y nagkakasala, nagkakamali. Hindi siya kapulit. Tayo na mga lumilihis ng landas. Tayo na pilit kumakaliwa, kanan nga gusto eh. Gusto diretso eh. Kaso gusto mo dito sa kabila eh. Para ko si Jonah. Si Jonah, nandito sa isayan niya. Sabi ng Panginoon, pumunta ka sa Ninive. Kaso pumunta siya sa Tarsus eh. Ang tigas ng ulo niya, nagkalat ng dalit-diretso yung barko na sinasakyan niya. Pero makikita mo doon, ang kamay na Diyos. Kung paano kumikilos ang Diyos sa atin kahit pa tayo ay nasa sitwasyon na bumabagsak tayo sa kasalanan. Pilit at pilit pa rin tayong kinakawag. Pinihila ng Diyos sa tamang landas. Siya yung nagre-restore sa atin ng mga mananampalataya sa ating relasyon sa Kanya. Ano sabi ng Psalm 23? Doon din sa Psalm 23, binanggit, He restored my soul. Ay, kaya, sa mga sandaling ito, mga bata, kahit sa mga oras na ito, nananatiling nangangalaga ang ating mabuting pastol. Alam niyo sa paanong paraan sa nangangalaga? Ayan, mainit. Kaya mainit yung ating pag-aaral. Nangangalaga siya sa pamamagitan ng pangangaral sa salita ng Diyos. Ito, tayo ngayon nakikinig sa salita ni Kristo. Pinapakinggan natin yung kanyang salita. Kanina, nagdasal tayo. Ayan yung
paraan din ng pangangalaga sa atin. Sa ating pagdarasal, hindi ba? Sino kinakausap natin? Ang Diyos. Sa pamamagitan din ni Yeso Kristo, kaya tayo nakalapit sa Diyos. Kaya tayo nakakatulog sa Diyos. Kaya meron tayong lakas ng loob na lumapit manalangin sa Diyos. Nandyan yung kanyang pangangalaga. And listen, ito pa, yung kanyang iglesia. Yung kanyang, tayo na magkakasama ngayon. Nakikita natin yung kapwa natin tupa o kapwa natin mananampalataya na nakikinig kasama natin ng salita ng Diyos, nakakapagbigay ito ng lakas sa atin. Nakakapag-encourage ito sa atin. Uy, nakita ko na naman si Hana. Uy, nakita ko na naman si ganito. Magkakasama kaming dumalo ngayon. Narito kami, sama-sama kaming naglilingkod sa Panginoon. Hindi na tayo ng pinangangalaga. Pero tayo yung pastor na nagsasalita sa atin para nandun ang salita. At ito ang maganda, pinakamaganda sa atin. Kasama natin siya ngayon. Narito ang kanyang presensya. Diba yung nasabi na salita ng Diyos? Sa mga nagtitipon sa kanyang pangalan, siya ay nasa kalagitnaan. So kasama natin ang Panginoon. Kaya sana napipilin niyo yun na nangangalaga hanggang sa ngayon, hanggang sa mga puntong ito, sa sandaling ito, kasama natin siya, ang mabuting pastor. Ayun, tandaan natin ito. Listen. Ang rason, kaya ang isang mananampalataya ay nakakapagpatuloy sa pananampalataya, hindi dahil malakas ka. Sinabi ba natin na ito po malakas? Kaya tayo nakakapagpatuloy, hindi dahil malakas yung ating pananampalataya. Nakakapagpatuloy tayo dahil meron tayong tapat at mabuting pastor. Ako ninyo. Meron tayong tapat, mabuting pastor. Kaya tayo nakakapagpatuloy sa buhay ng pananampalataya sa Kanya. Now imagine, mayroong isang bata na kasamang naglalakad ang kanyang tatay. Nagpunta kunwari sila sa Tagaytay. Or nagpunta sila doon sa mataong lugar. Ano ba yung mga matataong lugar? Sa mall, sa market, sa palengke, no? Kasama niya yung kanyang bata, kanyang anak. At yung tatay, palagi niyang hawak yung kamay ng kanyang anak. Yung bata, maaaring makaramdam siya ng takot. Siyempre pagka nahiwalay yung hindi siya nakahawak sa tatay niya, o yung tatay hindi nakahawak sa anak, baka maligaw yung bata. Pero palaging hawak ng tatay yung kamay ng kanyang anak. Para sa gayon, hindi maningit sa kanya yung kanyang anak, hindi mawala yung anak niya, laging safe, pitiyakin ng tatay na laging safe, ligtas yung kanyang anak. Alam nyo, ganun din sa atin. Dito sa magulong sanlibutan na ito, dito sa mapanganib na sanlibutan na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, palagi siyang nakahawak sa atin. Hawak na tayo palagi. Kahit sa magulong. Ganyan na tayo makalaga. Ayan. Sa buhay. Ano? So sabi ng verse 28, John chapter 10, verse 28, sinabi doon, may binibigyan ko ng buhay na walang hanggan at kailanmay hindi sila mapapahamak. And listen, sabi rito, at hindi sila aagawin ng sinuman sa aking kamay.
Wow. Maraming nag-iisip, maraming nag-aakala. Sabi nila, kapag daw nagkasala ka, bumagsak ka sa kasalanan, ang Diyos humihinto sa pangangalaga sa iyo. Are you with me? Nakikinig po ba? Ang sabi ni Jesus, ang sabi ng mundo, ang sabi ng ilan, iniisip nila, inaakala nila, na kapag daw tayo'y bumagsak sa kasalanan, nagkasala, doon na humihinto yung pagkakataon, yung pangyayari na hindi na magmamalasakit ang sa atin. Totoo ba yun? Parang hindi, no? Kasi experience natin, nakikita natin patuloy yung kamay ng Diyos sa buhay natin. Di ba? Kahit sa mga oras na to, maaaring ligaw ka, lugmok ka sa kasalanan, nagtatampisaw ka, namumuhay ka sa kasalanan, pero yung the moment na nandito ka ngayon, sinasabi sa iyo ng Diyos, makinig ka sa preaching. Makinig ka sa paalala ko. Alam mo ba, ito maaari yung paraan ng Diyos para mapanumbalik ka sa Kanya. Listen, nakita ko nyo? Kaya kahit tayo na bumagsak sa kasalanan, nandiyan pa rin ang kamay ng Diyos. Naalala niyo si Pedro? Hello? Si Pedro. Anong sabi ng Panginoong Yesus sa kanya? Ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, bago tumilako ang Panginoon, ipagkakaila mo ako na yan. 3 beses. Anong ginawa ni Jesus? Paala ka na dyan. Gano ba? Umuwi ka na dyan. Papunta ka na ng impyerno. Ganun ba? Kasi tupa niya yun eh. Tupa niya si Pedro. Ako tayo. Sagot, hindi niya pinabayaan si Pedro. Nung namatay si Kristo doon sa krus ng Kalbaryo, inilibing, tapos nabuhay na maguli, anong ginawa ng Panginoong Yesus? I-restore niya si Pedro. Pinanumbalik niya si Pedro sa relasyon niya sa Kanya. At tinawag pa nga ng Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, si Pedro na alin, na ano, sabi niya. Actually, tinanong nga ng Panginoong Jesus, si Pedro. Ng 3 beses. Anong tanong ni Jesus kay Pedro? Pedro, or Simon. Simon, anak ni Juan. Address ni Jesus kay Pedro. Simon, anak ni Juan. Minamahal mo ba ako? Yun ang unang tanong. So sabi ni Pedro, Panginoon, alam mo, minamahal mo. Ano sagot? Sabi ng Panginoong Yesus, alagaan mo ang aking. Sa pangalawang pagkakataon, tinanong ulit siya ng Panginoon, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Sabi ni Pedro, alam mo, minamahal ka. Ano sabi ng Panginoon? Pangatong pagkakataon, tinanong siya ko din. Jesus, Simon, anak ni Juan, minamahal mo ba ako? Kung bumuha si Pedro, alam mo, minamahal kita, sabi ni Pedro. Sabi ng Panginoong Jesus, nagdaan ang aking. So, bakit na siya sa kanyang naluglukan ng Panginoon, pero patuloy at patuloy pa rin nangangalaga ang Panginoong Jesus bilang ating mabuting pastor sa kanyang mga lupa. Ganyan niya tayo kapatid. Ganyan niya kamakal yung kanyang mga lupa. So, yan ang buhay sa pamamagitan ng kanyang pangangalaga. Pangalawa, buhay sa pamamagitan ng kanyang pamatayan naman. Life
is death. Nasusunod ba? Now, dito sa ating key text na pinag-aaralan, so John chapter 10, verse 11, balik tayo ron. Verse 11, ang sabi ng Panginoon, the good shepherd giveth his life for the sheep. Alam niyo ba yung salitang yan? Yan ang puso ng Ebanghelyo ng Diyos. Puso, heart of the gospel. Okay? So, ang isang pastol, di yung with capital S ha, yung S lang. Ang isang pastol, na nangangalaga ng tupa, maaari niyang harapin ang panganib para sa kanyang tupa. Pero iba sa mabuting pastol. No, parang ako na nangangaral sa inyo, ako na nagtuturo ng salita ng Diyos sa inyo. Yung danger na maaari mong kaharapin, pwede kong kaharapin. Pwede tayong mag-share. Pero pag buhay na ang pinag-uusapan, hindi po pwede. Kapag bubuhay ko sa iyo, may anak ako, may asawa ko. Medyo ano yun, di ba? Iba yun. Pero iba sa mabuting pastol natin. Kasi yung shepherd, yung pastol na tinuturo natin, siya yung mismong nagbigay ng kanyang buhay para sa atin. Si Kristo, hindi lang siya basta halimbawa lang ng pag-ibig para sa atin. Diba sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nakita natin doon yung dakilang pag-ibig ng Diyos. Na masasabi natin na siya yung greatest example of love. Pero dito sa ating pinag-aaralan, makikita din natin na hindi lang siya halimbawa ng pag-ibig, kundi si Kristo, siya yung mabuting pastol na namatay para sa atin. Na nagbuwis ng buhay, inag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Tayo na mga tupa ng makasalanan, tayo na mga guilty sa kasalanan, tayo na pilit at pilit na lumalayo sa kalooban ng Diyos, tayo nakarapat dapat sa kahatulan, sa kaparusahan, doon sa impyerno na dapat araw at gabi ibubulit ka doon. Pero ating Panginoong Heso Kristo, iluwa niyang lahat ng iyon para sa iyo, para sa akin. Na lahat ang nagtusa ng lahat ng iyon para sa iyo, kanyang tupa. Susunod pa ba? Mainit yung ating pag-aaral. Pause na ako. Pause na ako, makinig yung mabuti. Imagine, merong isang sundalo. Sino dito ang sundalo? Nakakita lang ang sundalo, di ba? Soldier. Mayroong mga kasama. Kasi meron silang meron silang pader na labanan na kasalukuyan, no? Isa silang, let's say, grupo sila ng sundalo. So dahil merong labanan, ginawa ng kalaban, kinagkisan sila ng Kanada. At alam natin na ilang segundo lang na yung granada, anong mangyayari? Sabog. Puputok yun. Sasabog yun, di ba? Pero dahil mayroong ang sundalo na gusto niya mabuhay yung kasama niya, anong ginawa niyo sa sundalo na yun? Tumalon siya. In-over-upload yung granada. Sumabog yung granada sa iyong kakasabi. Nakuha niyo pa ito? Para ano?
para mabuhay yung mga kasama niya. Ngayon, katulad sa ating Panginoong Jesucristo, napakalayo nun, hindi siya ganun lang kasimple. Okay? Kasi ang pagliligtas sa atin ng Panginoong Diyos, ng ating Panginoong Jesucristo, ibinigay niya yung kanyang sarili mismo para iligtas yung mga makasalanang gaya mo at gaya mo. Ganun yung pinupis yung kanyang. Doon sa krus ng Kalbaryo, pinakita ni Kristo yung kanyang pag-ibig sa atin na kanyang mga tupa. Ng ating Panginoong Jesus doon sa krus, siya yung i-reject. Siya yung pinangkihan. Siya yung nakadanas na kung ano-anong mga bilang doon sa krus. Para tayo tanggapin ng Diyos. Basahin ninyo, pag-uwi nyo ng bahay, Isaiah 53. Doon makikita nyo lahat yung mabuting balita, yung mabuting pastol, kung paano niya iniala yung kanyang buhay para sa atin. Pinanggihan si Jesus para ikaw ay tanggapin ng Diyos. Nasugatan ang ating Panginoong Jesus. Nagkadurog-durog yung kanyang katawan. Para ano? Para tayo ay magsigaling. He was wounded because of our sin. Para tayo ay gumaling sa lahat ng ating mga karamdaman o sa ating mailigtas tayo sa ating mga kasalanan. At doon sa krus, siya ay namatay para sa ating mga kasalanan ng sa gayoy tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Alam niyo, nung nakapako si Kristo sa krus, no, nakabayubay si Kristo doon sa krus, alam niyo kung paano tayo pinagmalasakitan ng Panginoon sa mga sandali yun. Palagay niyo, sino ang nasa isipan niya ng mga sandali yun? Nakapako siya doon sa krus. At ikaw, di ba tayo, mga makasalanan? He's thinking of you. Kahit sa mga sandaling ito, iniisip, inaalala, pinakangalagaan na tayo. Kanyang pusang loob na ibinigay yung kanyang buhay para iligtas sa mga makasalanan na hindi kayang o kailanman kayang iligtas yung kanyang sarili. Hindi mo kaya iligtas ang iyong sarili. Tanging si Jesus na ang makapagpuligtas sa iyo. Kaya ngayon, sa mga sandaling ito, malapit na matapos mga kids. Kaya ngayon, kahit sa mga sandaling ito, kung pakiramdam mo nangihinang yung pananampalataya, kung pakiramdam mo na ikaw ay nahihiya sa iyong kasalanan, o nabibigatan ka sa iyong mga kasalanan, sa mga sandaling ito, sinasabi ngayon ni Jesucristo, lumapit ka sa akin. Tumingin ka sa mabuting pastol na nagbigay ng kanyang buhay at namatay para sa iyo. Ang iyong pag-asa ay wala sa mabubuting gawa. Ang iyong pag-asa ay wala sa iyong sariling kakayahan o wala sa iyong sariling lakas. Ang tanging pag-asa mo lang ay nandoon sa dakilas o sa mabuting pastol na nagbigay ng buhay sa iyo. Namatay para sa iyo. Kaya nung nabuhay ng maguli si Jesucristo, di ba? Namatay, inilibing at nabuhay ng maguli ang ating Panginoong Hesus. Ngayon yung kamatayan para sa atin, hindi yun ang huli para sa ating lahat. Ang kamatayan ay hindi huli para sa atin. Kumbaga yung kamatayan nga para sa atin, di ba, tao mamamatay? Tinakda sa tao, mamatay na minsan, at pagkatasan ay ang pag-uukom. Pag tayo namatay, yung buhay natin magpapatuloy lang.
ganyan niya tayo iniligtas. Binigyan, biniyayakan ng walang hanggang buhay. Kaya ngayon, dito sa ating pag-aaral, bilang application, no, dito sa ating tinatalakay na talata, sinasabi sa atin ngayon ng Diyos, magtiwala ka lang kay Kristo para sa iyong kaligtasan. Nakuha mo yun? Magtiwala ka lamang kay Heso Kristo para sa kanyang kaligtasan. Huwag kay pastor. Huwag sa kanino mang tao. Kay Kristo lang. Sabi ng salita ng Diyos, I am the good shepherd, and the good shepherd giveth his life for his sheep. Hindi sinabi doon na for his sheep and goats. Okay? Kasi may kambing din, ha? Sabihin yung kambing, mga unbeliever yun. Mga hindi na ng palataya yun kay Kristo. Hindi lahat ng tao maliligtas. Tandaan nyo yan. Tanging yung tupa lang din. At yung tupa lang niya, ano sabi nung talata kanina? Kilala niya sa kanyang pangalan. Nakikinig sila ng kanyang piling. Okay? Yun ang tupa. At sumusunod sa kanyang pastos. Kay Yesu Kristo. Kaya trust. Ipagkatiwala mo yung buhay kay Kristo lamang para sa iyong ikaliligtas. Okay? And then pangalawa na pwede nating gawing application, mabuhay tayo ng may pagpapasalamat sa Diyos. Mabuhay ng may pagpapasalamat. Paano, Pastor? E di maglingkod ka sa Kanya. Hello? Maglingkod ka sa Kanya. Niligtas ka niya. Binigay niya yung buhay niya para sa'yo. Namatay siya para sa'yo. Paglingkuran mo siya. At maglilingkod ka sa Kanya ng masaya. Di ba? Huwag malung. Huwag yung parang pilit. Maglingkod ka ng masaya, ng may kagalakan, at ng may katapatan. Okay? At pangatlo, pwede natin gawing application, mahalin mo ang church. Mahalin mo ang church. So kung makita kung kalooban ng Diyos, yung bawat nanay natin na nandito ngayon, yung mga bata, pakita natin na magsilaki, magkakasama tayo. Okay ba yun? Hindi po ako namimilit, pero yun ang aking panalangin. Makakasama kayo sa paglilingkod sa Diyos. Kung nais ninyong magpamiyembro, no, sa iglesia na to, pwede niyo akong kausapin. Gawin natin. So, ibigin natin ang church. Bakit? Bakit kailangan natin ibigin ang church? Ano sabi ni Jesus? Ano sabi ng salita ng Diyos? Na yung kanyang iglesia. Anong pinambili ni Jesus sa iglesia? Yung kanyang truto. Ano sabi ng Panginoon? Mahalin natin ang iglesia. Sapagkat yung iglesia niyan, pinili ko yan sa aking pakalagang. By His precious blood. Kaya sabi ng Acts 20 verse 28. Na pinili ni Kristo ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang makahalagang. At ang panghuling application natin, i-share natin ang gospel. Ipahagi natin yung mabuting balita na narinig natin ngayon. Ano sabi nung John chapter 10? Meron tayong nabasa doon, di ba? Na sabi ni Jesus, meron pa akong tupa na wala dito. Di ba? Hello? Meron pa akong tupa na wala pa dito. Sabihin, wala pa sa kanyang pulong, wala pa sa pulungan, wala pa sa kawan. O wala pa sa mga sandaling ito. Dito sa, ngayon, sa tahanan na ito. Hello, bata. Hello. Meron kayong mga kaklase na gusto rin ninyong makasama, di ba? Sa paglilingkod sa Diyos. Mga nanay,
Meron pa kayong kasamang nanay na gusto rin ninyong makasama, na makarinig din ng ng boses ng dakila, ng mabuting pastor na narinig natin ngayon. Meron pa siyang tupa na wala dito. Na tayo'y inaatasan, inuutusan ng salita ng Diyos mismo, ibahagi ito sa iba. Kayo ng mga nagtatrabaho, kayo ng mga tatay, meron kayong mga kakilala na gusto rin natin na sila ay makarinig ng mabuting balita ng Diyos. Dito ako magtatapos. Sana, sa bawat bahagi ng ating buhay, meron tayong malaking kumpiyansa na palagi nating babanggitin, na palagi nating sasabihin ang mga salitang ito. Are you with me? Panghawakan mo to sa iyong buhay. Hanggang sa pagtanda mo, hanggang sa pagtanda ninyo mga bata. Tayo ng mga magulang. Sana masabi mo na ako ay pinangangalagaan ni Kristo. Na ako ay mayroong mabuting pastor. Hindi ako pamamaya. Na mayroon akong pastor na higit sa lahat. Patay. Yun ang mabuting balita. Sabi ni Charles Spurgeon, dito ako magtatapos. So, kanina ako dito magtatapos. Pero seryoso na ba yan? Pag sa pumo na sinabi yan, hindi pa rin natatapos. Last na hirit ko na ito. Sabi ni Spurgeon, so banggitin, may kilang. Jesus is the great shepherd who never fails, forsakes, or loses his sheep. Dahil ang ating Panginoong Yesus ang dakilang pastol na hindi pumalya kailanman. Hindi nagpabaya kailanman. Ang mabuting o dakilang pastol natin, hindi niya winalak kahit isa sa akin na kanya makalakuan. Amen. Tayo mo na lang sa Diyos. Dakila na namin Diyos, salamat po sa mensahe na aming narinig.